Gianni's POV. Gaya ng sinabi ni Zion, sinamahan nga niya akong bumili ng kotse kinabukasan. Wala akong choice kundi aminin sa kanyang totoo na marunong naman talaga ako mag-drive ng kotse. Isang black Honda Civic ang pinili ko dahil ito lang ang pinakamura sa lahat ng mga brand ng kotse na nais niyang bilhin sa akin. Ang gusto niyang bilhin ay ang puting BMW, pero tumanggi ako dahil sobrang mahal ng price ito. Halos malula na nga ako sa presyo ng Honda Civic, mas lalo pa na malaman kong presyo ng BMW. Mabuti na lang at pumayag siyang Honda Civic na lamang ang bilhin niya. Maganda rin naman ang kotseng to at mahal din. Kapag natapos ng marriage contract namin, isasauli ko na lang sa kanyang kotse na napakamahal. Pagkatapos namin bumili ng kotse, sinamahan niya ako para kumuha ng driver's license. Ang sabi niya, papasamahan niya ako kay Mang Estong, ngunit ewan ko ano nakain niya at siyang sumama sa akin para kumuha ng lisensya. Pagkatapos ko makakuha ng lisensya, bumalik na kami sa bahay. Tamang-tama naman pagdating namin. Dumating ang kotse na pinadeliver na lamang ni Zion. Hindi na pumasok sa loob ng bahay si Zion dahil tinawagan to ng sekretary nito at sinabi may big client daw ang company at siya bilang acting CEO ng kumpanya ang nais makausap ng client. Kaya agad siyang umalis pagkahatid sa akin. Pagpasok ko naman sa loob ng bahay, halos kainin ako ng tingin ng tiyahin ni Zion. Hindi rin may tagong malaking ines sa mukha ni Karen dahil binilhan ako ni Zion ng bagong kotse. Di ko na lang pinansin ang di magandang tingin nila sa akin at nakangiti pa akong lumapit sa kanila para batiin sila. Good afternoon, Tita Alona. Karen, kumain na ba kayo ng tanghalian? Nakangiti ang kausap ko sa kanila nung lapitan ko sila habang nakaupo sa sala. Marunong ka bang mag-oras? Sa tingin mo ba oras ng pananghalian ngayon? Nakataas ang kilay na sagot sa akin ni Tita Alona. Pasensya na, Tita Alona. Hindi ko kasi tinignan ng orasan. Tsaka hindi pa ako nanananghalian kaya nagugutom na ako. Ngayon lang ako nagutom kaya akala ko pananghalian pa lang. Mabilis kong paliwanag sa kanya. Iiwan ko muna kayo. Kakain lamang ako ng pananghalian. Wala nang pagkain. Ano pang kakainin mo? Hindi ka ba sinama ni Zion para kumain sa labas? Siguro nahihiya siya makasama kang kumain sa restaurant kaya hindi ka niya niyaya. Ani Karen. Bahagyang nakataas ang isang kilay nito. May nakakainsultong ngiti sa gilid ng mga labi. May ngiti sa labing hinarap ko si Karen. Bakit naman sa mahihiya na makasama akong kumain sa isang restaurant? Sa ganda kong to, ikakahiya niya ako? Ang yabang. Inis na bulong ni Karen, ngunit sapat ang boses niya para marinig ko. Kung hindi kanya kinakahiya, bakit di kayo kumain sa labas? Di ko napigilan ang pag-ikot ng aking eyeball. Pakiramdam ko isang 5 taong gulang ang nagtatanong sa akin. Hindi po kami kumain sa labas kasi po, kagagaling lang po namin sa LTO. Kumuha ko ng driver's license. Taka tinawag siya ng sekretary niya dahil may big client na gusto raw siya makausap. Kaya inatid niya ako sa bahay pagkatapos agad siyang umalis. Paliwanag ko kay Karen sa tonong tila nagpapaliwanag sa isang bata na mahirap makaintindi. Nahalata tayo ni Karen kaya't lalong umusok sa inis ang ilong niya. Tapos na ako magpaliwanag. Magluluto na muna ako ng pagkain dahil sabi mo nga, wala nang pagkain sa kusina. Di ko na inintay sumagot pa si Karen at mabilis ko silang tinalikuran. Ramdam ko ang tila nakakapaso nilang mga titig. Ngunit hindi ko na lamang yun pinansin at nagtuloy-tuloy na lamang ako sa kusina. At dahil 4:30 na pala ng hapon, kaya tama si Tita Alona. Hindi na nga oras ng pananghalian ngayon. Hindi kasi ako nagutom kanina habang kumukuha ako ng exam at pagkatapos ko namang makakuha, hindi naman ako niyaya ni Zion kahit na mag-snacks man lamang. Nakakainis talagang taong yon. Sigurado kumain lamang siya mag-isa ng pananghalian at di malang ako dinalhan ng take-out. Kung nalaman pa ng 2 babaeng kontrabida na gano'n ang nangyari, tiyak pagtatawanan nila ako at lalong iinsultuhin. Mabuti na lang din nakaramdam ako ng gutom nung nandito na ako sa bahay dahil madali niyang magluto ng pagkain. Dahil wala nang ang pagkain at malapit na rin gumabi, kaya nagdesisyon akong magluto na lamang ng ulam, diretso hanggang mamayang gabi. Sinuri ko ang loob ng ref ko anong makikita kong ulam na maaari kong lutuin. Napangiti ako na makakita ko ng baboy at mga gulay. May giniling na baboy rin kaya tamang-tama lamang sa naisip kong ulam na po pwede kong lutuin. Pork sinigang at pork lumpia ang niluto kong ulam. Pagkatapos na mahigit 1 oras nakapagluto na ako ng ulam, tanging kanin na lang ang kulang. Lalo ko nagutom nang maamoy kong masarap na amoy ng pork sinigang. Dahil nagugutom ako kaya nauna na akong kumain sa kanila ng hapunan. Tamang-tama. Tapos na akong kumain at nailigpit ko ng mga ginamit kong kasangkapan nang biglang tumating si Felix.
Siyang chef cook sa bahay ni Zion. Galit na nilapitan niya ako. Sino nagsabi sa'yo na pwede mong gamitin ang kitchen ko? Ako lang ang may karapatang magluto sa kusinang to. Matalim ang tingin kausap niya sa akin. Mukhang si Karen at Alona ang may kagagawan nang biglang pagdating ni Felix sa kusina. Tinawag yata doon ng dalawa para ipaalam na nakialam ako sa kusina. Pero ano naman ang masama sa ginawa ko? Nagluto lang naman ako ng ulam. Pasensya ka na, Felix. Hindi ko kasi alam na ikaw palang may-ari ng bahay na to. Akala ko kasi si Zion ang may-ari ng buong bahay, pati na rin ang kusinang to. At bilang asawa niya, may karapatan na rin ako sa bahay na to. Paliwanag ko sabay hingi ng paumanhin, ngunit halata namang labas sa ilong ang aking paumanhin. Pero kung ikaw palang may-ari ng bahay na to, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Sasabihin ko na lamang kay Zion, bumili na lang kami ng sarili naming bahay para bumukod na lang kami sa inyo. Dugtong ko pa sa kanya. Biglang natahimik si Felix, napanunok ng laway. Si Zion nga ang may-ari ng bahay na to, pero tayong ako lamang ang nagluluto sa kusina. Walang nakikialam sa mga gamit pang luto rito, kundi ako lang. Seryosong mukhang sagot ni Felix sa akin. Mukha siyang masungit at strikto magsalita, ngunit hindi naman siya katulad ni Karen at Alona na parang mababa ang tingin sa akin. Nasanay lang siguro to na tayong siya lamang ang nagluluto sa kusina. Hindi lang siguro marunong magluto ang ibang mga tao na nakita rito, kaya hindi sila nangingialam sa kusina. Nakangiting sagot ko sa kanya. Binaliwala ko na lamang ang pagsusungit niya sa akin dahil ayoko madagdagan ang mga taong inis sa akin sa bahay na to. Ang mabuti pa ay tikman mo na lamang ang mga niluto ko dahil tiyak na magugustuhan mo. Tapos na akong kumain kaya aakit na ako sa aming silid para lang magpahinga. Hindi nagsalita si Felix kaya tinalikuran ko na siya at naglakad ako palabas ng kusina. Paglakad ko sa daan ng dalawang babae, saglit akong huminto. Ano naman ang kailangan mo? Singal sa akin ni Karen. Huwag kayong kakain ng niluto kong pork sinigang dahil tiyak mas lalong aasim ang mga ugaling ninyo. Nangiinis na wika ko sa kanilang dalawa pagkatapos agad kong pinagpatuloy ang aking paglalakad. Walang galang. Hindi ko alam ano nagustuhan sa'yo ni Zion at pinakasalan ka niya. Galit na sigaw ni Tita Alona pero hindi ko na lang siya pinansin. Hindi ko na alam kung ano ba ang matinding dahilan at gano'n na lang ang galit sa akin ng dalawang babaeng yon. Si Karen siguro matinding selos dahil may lihim siyang gusto kay Zion. Pero si Alona hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan niya ng kanyang galit sa akin. Abala ako sa pagtatanggal ng mga tuyong dahon sa mga halaman sa hardin nang makarinig ako ng paghinto ng sasakyan sa tapat ng bahay ni Zion. Bahagya akong sumilip sa may gate para tingnan kung si Zion ba ang dumating. Pero sa pagkakaalam ko nasa Hong Kong siya para sa kanyang 4 na araw na business trip at ngayon, pangatlong araw pa lamang niya doon. Siguro may bisitang dumating. Nagkibit na lamang ako ng balikat pagkatapos ay nagbalik ako sa hardin para ipagpatuloy ang ginagawa ko. Muli kong inabala ang aking sarili sa pag-alis ng mga tuyong dahon sa mga halaman. Hindi ko naman kilala ang bisitang dumating at natitiyak kong hindi gusto ni Tita Alona na humarap ako sa bisita nila. Lalo na ang ipakilala ko bilang asawa ni Zion. Kaya mabuti pa, dito na lang ako hanggang umalis ang kung sino mang bisita nila. Kasalukuyan kong minawalis sa mga tuyong dahon sa lupa, nang bigla na lang may mga paang tumayo sa harapan ko at biglang inapakan ng dulo ng walis tingting na hawak ko. Mabilis ako nag-angat ng tingin para tingnan kung sinong bastos na nasa harapan ko. Isang babaeng matangkad at payat ang nagmamay-ari ng mga paang umapak sa dulo ng walis na makasuot pa ng heels na halos 6 matalampakan yata ang taas. Matangkad na nga ang babae, mas lalo pa siyang tumangkad sa kanyang sandals na mataas ang heels. Maganda at posturyosa ang babae, ngunit makapal ang pagkakalagay ng makeup niya sa mukha. Hindi ko tuloy maisip, mahulaan kung ilang taon na siya, pero sa tingin ko isa siyang ramp model. Mga ganyan kapayat katulad niya. Ipinagsiksika ng iyong sarili kay Zion. Ikaw babaeng para makasalan siya? Galit na tanong sa akin ng babae. Mula sa aking mukha, bumaba hanggang sa aking mga paa ang kanyang paningin. Ilang beses pang sinuri ang aking kabuuan bago maling tumutok sa aking mukha ang kanyang mga mata. Nakaramdam ako ng inis sa babaeng nasa harapan ko. Kung makaasta siya, akala niya kung sino siya. Sino ba siya sa buhay ni Zion? Tiyahin? Mukhang hindi. Ang tingin niya sa akin parang babae nagsiselos, kaya natitiyak ko hindi siya tiyahin ng aking asawa. Ngunit naman, sino kaya siya? Ex-girlfriend?
Dahil nakaramdam ako ng ines sa asal na pinakita niya sa akin at sa paraan ng ginawa niyang pagtingin sa akin na para bang inuuri niyang aking pagkatao, agad kong hinugot ang walis na kanyang inaapakan. Muntik pa akong matawa nang mawalan siya ng balanse. Kung hindi lamang siya maagap na nahawakan ni Karen, tiyak sa lupa siya pupulutin. Sorry, nakaharang ka kasi sa harapan ko at inaapakan mong ginagamit kong walis. Paumanhin ko sa kanya ngunit halatado naman, labas sa ilong. Ipinagpag ko pa ang walis sa harapan ng dalawang babae. Tila diring-diri naman na umatras at nagpagpag ng kanilang mga sarili na para bang dumikit sa kanila ang dumi ng walis. Nakita mo ugali ng babaeng pinakasalan ni Zion, Bettina? Asal squatter, bastos at walang modo, sabi ni Karen kay Bettina. Mukhang nais katungan ni Karen ang ines na nararamdaman sa akin ng babaeng Bettina ang pangalan. Anong klaseng pamimilit at pananakot ang ginawa mo kay Zion para pakasalan ka niya? Anong habol mo sa kanya, ang kanyang kayamanan? Magkano gusto mo para hiwalayin mo si Zion? Nakataas ang noong tanong sa akin ni Bettina. Tila kumbinsido siya na mabibili ako ng kanyang pera. Di ko napigilan ang pag-ikot ng aking mga eyeball. May nadagdag na isa sa mga taong galit sa akin. Sa halip magalit at mainsulto ako, sinabi sa akin ni Bettina na isipan kong inesensya. Sorry, Bettina. Una, hindi ko tinakot sa Zion para pakasalan ako. Sa tingin mo ba ang tipo niyang magpapadala sa pananakot sakaling yun nga ang ginawa ko? Pangalawa, hindi ko siya pinilit pakasalan ako dahil kabaliktaran ang nangyari. Siya ang namilit sa akin na pakasalan ko siya. At kung hindi ka naniniwala, talungin mo siya kapag nagkita kayong dalawa. Panghuli, hindi mo ako kayang bilhin ng pera mo. Kung pera lang ang pag-uusapan, mas mayaman pa ako sa'yo dahil mas mayaman sa'yo si Zion. At ang pera niya, pera ko rin. Kaya bakit ako papayag na bayaran mo para lamang hiwalayin ko siya? Hindi ko sasayangin ang pagkakataong nakapag-asawa ko ng isang bilyonaryo. Mahabang sagot ko sa kanya. Una at pangalawa lamang ang totoo sa sinabi ko. Dahil ang pangatlo sinabi ko lamang para inisin ng dalawang babaeng tila may gusto kay Zion. Iba talaga kapag mayaman at gwapong isang lalaki. Pinag-aagawa ng mga babae kahit na nga hindi naman kaibig-ibig ang ugali. Maliban kasi sa kanyang itsura at kayamanan, wala nang ibang kaibig-ibig sa kanya. Di naman siya sweet talker, hindi rin malambing at seryoso palagi ang mukha. So lumabas din ang tunay na dahilan kung bakit mo pinakasalan si Zion? Maghanda ka dahil makakarating to sa kaalaman ni Lolo Fidel. Pagbabanta sa akin ni Karen habang may ngiti sa gilid ng mga labi. Go ahead, isumbong mo ko. Pero kapag may masamang nangyari kay Lolo ni Zion, dahil sa mga isusumbong mo, tiyak mananagot ka sa kanya. Pananakot ko sa kanya. Agad namang naglaho ang ngiti sa mga labi ni Karen ng maisip. Ang maaaring maging consequence ng kanyang gagawin. Hindi ako naniniwala na mahal ka ni Zion kaya kanya pinakasalan. Hindi ang itsura mo at katulad mong uri ng babae ang magugustuhan niya. Nangiinsulto ang tinig na wika sa akin ni Bettina. At ano naman ang itsura ng babaeng magugustuhan ni Zion? Katulad mo na mukhang bangkay na kinulay ng mukha? Kasing payat ng katawan mo na konting hangin mula sa electric fan para ka nang tatangayin? Siya ang naunang mang-insulto sa akin at kung iniisip niya na mananahimik lang ako at hindi gaganti, nagkakamali siya. Payo ko lang sa'yo, Bettina, ha? Huwag kang gagamit ng electric fan dahil baka tangayin ka at parang manipis na papel na bigla na lang dumikit sa dingding ng bahay mo. Tsaka kumain ka naman ng masustansyang pagkain para hindi ka mukhang malnourished. Dagdag pa nga insulto ko pa sa kanya na sinamahan ko pa na mapang-asar ng ngiti. How dare you say that to me? Galit na sigaw ni Bettina na biglang namula ang mukha sa galit. Pagkatapos biglang tumakbo palapit sa akin at sinabunutan ako. Malakas man, talo pa rin ako kumpara sa lakas ng dalawang babae na magkatulong sa pagsampal at pagsabunot sa buhok ko. Mahapdi ng pisngi ko at pati na rin ang alit ng ulo ko, ngunit ayaw pa rin nilang tumigil. Pumutok na nga aking mga labi dahil sa ilang beses na pagsampal nila sa mukha ko at nalalasahan ko ng maalat-alat na lasa ng aking dugo. Ngunit kahit talo man nila ako, hindi ko naman hinayaan na hindi mo lang ako makaganti sa kanilang dalawa. Kahit papaano, nakatanggap din sila ng sampal, sabunot at kalmot mula sa akin. Hindi pa sana kami titigil sa pag-aaway kung hindi lang dumating at umawat si Tita Alona kasama si Zion na mukhang kadarating pa lamang. Ewan kung bakit umuwi agad ito, gayong hindi pa naman tapos ang 4 na araw na business trip nito. Siyang may kasalanan kung bakit kami nagkagulo. Pinuntahan ko lang naman siya rito sa garden para makilala dahil asawa mo siya. Pero anong ginawa niya sa akin? Ininsulto ako at pinagtawanan, kaya hindi ko napigilan ng sariling sugurin siya.
Umiiyak na pagsumbong ni Bettina kay Zion habang nakayakap sa kanya. Ang galing humabi ng kasinungalingan ng babaeng mukhang toothpick sa sobrang kapayatan. Hindi malang nautal sa pagsasalita ng mga kasinungalingan at may payakap-yakap pa siyang nalalaman sa asawa ko. Bettina was right, Zion. Saan mo ba kasi nakuha ang babaeng yan na pinakasalan mo at may pagka-war freak? Wika ni Karen na kampi kay Bettina. Gustong gusto ko silang sugurin, pag-uumpugin ang kanilang mga ulo dahil sa mga kasinungalingan. Pero pinigilan kong sarili kong gawin yon. Mas lalo lang lalabas sa totoo ang sinabi nila laban sa akin kung susugurin ko sila. Ano ka ba naman, Gianni? Mag-iisang buwan ka pa lang dito sa bahay pero eto, gumawa ka na agad ng gulo? Galit na sermon sa akin ni Tita Alona. Halatado namang kumakampi siya sa dalawa. Nawala lamang ako ng ilang araw tapos pagbalik ko, may gulong nangyari na kaagad. Madilim ang mukhang wika naman ni Zion. Sa tingin ko para sa akin ang kanyang sinabi, kahit na wala naman siyang binanggit na pangalan. Hindi ka ba magpapaliwanag sa akin kung ano ba talaga ang nangyari, Gianni? Bakit ba hindi mo kayang kontrolin yung temper mo? Biglang tanong sa akin ni Zion. Biglang nagsikip ang aking dibdib. Sa tingin ko, hindi paliwanag ang gusto niyang marinig sa akin, kundi ang aminin ko na ako ang may kasalanan sa nangyaring gulo. Ngunit bakit ako aamin sa kasalanan ng hindi ko naman ginawa? Mukhang hindi mo na kailangan ng paliwanag ko, Zion. Sa tingin ko, naniniwala ka sa dalawang babae na parehong nakikipagplastikan sa isa't isa. Mariin ang boses na sagot ko sa kanya. Pagkatapos, pinahid ko gamit ang aking palad ang dugo sa gilid ng aking bibig na unti-unting dumadaostos pababa at tinapunan ko na ng iinsultong tingin ng dalawang babae. Kunwari magkakampi kayo, pero ang totoo nagpaplastikan lamang kayong dalawa. Dahil ang totoo may galit din kayo sa isa't isa. Dali isang lalaki lang naman ang gusto ninyo. But too bad. Dahil ang lalaki na gugustuhan nyo, hindi nyo maaangkin. Kahit naman kasi hindi nila sabihin sa akin na parehong may gusto sila kay Zion, nararamdaman ko yon bilang babae. Yun sigurong tinatawag na woman's instinct. Magkakampi ang dalawang babae laban sa akin dahil kailangan nila akong mawala sa picture. Siyempre, ako ang asawa ng lalaki na gugustuhan nila, kaya ako dapat ang unang mawala sa eksena. At kapag nagtagumpay sila na maalis ako sa buhay ni Zion, saka naman sila maglalaban dalawa para makuha ito. Anong sinasabi mo, Gianni? Linawin mo nga kung ano ibig mong sabihin? Nakakunot ang noong tanong ni Zion at madilim din ang mukha. Hindi ko na kailangan pang liwanagin ang mga sinabi ko, Zion. Gusto kitang tanungin ngayon. Naniniwala ka ba sa kanila na ako talagang pasimuno sa nangyaring kaguluhang to? Tanong ko kay Zion habang nakatitig ako ng diretso sa kanyang mga mata.